So meron ako ditong cost estimate from one of my project. So isa-isahin natin kung magkano ba talaga. Kasi maraming nagkakaroon ng misconception na baka ganito lang yung presyo niyan, baka per square meter yan, baka per scope of work yan. First of all, bago ka magkaroon ng condo renovation, kailangan mo mag-furnish ng mga plano, ng design. Basically, pwede nating sabihin na ang one bedroom unit, ito lang, for a minimum range lang, average design fee is 50,000 pesos. Pero some designers, it varies naman kung magkano yung sinisingil nila. So simulan natin dito sa unang-una, in general requirements, sa permits, licenses, kung may babayarang permit, babayarang building permit, construction permit. Ang next consideration is yung construction preparation. Siyempre sa construction, kailangan mo ng mga equipment, mga power tools, scaffoldings. So sabihin natin na it will range around 25,000. Number 2, ito yung mobilization. So yung mobilization, ibig sabihin, ito yung transportation ng tao, yung barracks ng tao na malapit sa site. Kasi kung on-site mo, medyo malayo from the origin ng mga workers mo, kailangan mo sila kuha na ng barracks. So basically, it will range around 25,000 for the rent. For example, gagawin na siya ng 2 months, so kailangan mo mag-rent ng 2 months. Number 3, yung cleaning and hauling. Siyempre, kapag nag-construct ka, kailangan mo magpahaw, lalo na kung pag-hauling. Ibig sabihin, lalo na pag maraming basura, kung may demolition job, tapos at the end of the work, kailangan mo ng cleaning. So basically, ang pinag-uusapan natin dito is full furnished, customize lahat ng cabinets, no? Pati yung mga furnishings. Dito sa kitchen area, ginawa natin siyang full modular cabinets with quartz countertop. Yung dating kitchen dun sa condo na yon is giniba natin, provide tayo ng bagong kitchen cabinets, lahat modular, laminated na element boards, marine type. So ang price ko dito is around 185,000. Yung 185,000 kasama na dito yung countertop, yung wall cabinet, yung base cabinets. Linear meter kung ilan yung kitchen na yon, I think it's around 2.5 linear meter. Kung magtataka kayo bakit mahal, dahil yung workmanship is and the quality of work ng modular cabinets, no? Kasi hindi na tao yung gumagawa, yung mismong machine na. Number 2 is yung overhead cabinet sa dining. Ito yung may ilaw sa ilalim, may niche tapos may ilaw. It's around 2 meters. Media cabinet with fluted panels, tapos meron siyang marble-like panels dun sa dining wall mirror. So ito yung full height wall mirror from the bottom of the cabinet to the flooring. So natapos na tayo sa living, dining, kitchen ng mga modulars. Punta tayo sa master bedroom. Yung master bedroom na may sliding door na mirror panels, which is around 1.5 linear meter yung length. Yung height is standard 2.4. Yung overhead cabinet above the bed area na may niche, tapos may ilaw na may mirror. And of course, yung WPC accent natin na accent sa master bedroom. It costs around 7,000 pesos. Tapos na tayo sa master bedroom, punta tayo dun sa bedroom number 2. Yung bunk bed, kasama dito yung storage stairs, yung mismong bunk bed, yung tables, no, yung with drawers, tapos yung mga ledges. Punta tayo sa toilet and bath, yung modular cabinet doon is yung lavatory and washing machine cabinet. Yung water closet shelves, kung gusto niyo maglagay ng water closet shelves dun sa taas ng water closet nyo, basically. Ba't nagtataka kayo, ba't sobrang mahal? Bakit dun sa iba, mura? Pag tumingin ako sa IKEA, pag tumingin ako sa All Home, sa Furniture Republic, na mga ledge, mga cabinets, mas mahal siya kaysa dun sa mga furniture store na sinabi ko, is kasi itong mga modular cabinets na to, ginawa to para mag-fit dun sa mismong condo unit mo. So yung drop ceiling natin sa buong area is around 50,000. Floor planks natin is around 45,000. Yung full area na ginawa natin ng floor planks. Painting ng walls is around 15,000. Lahat na yon. Ang mabigat na part dito is yung toilet and bath, which is yung full tiles ng wall at ng floor. Around 60,000. Meron ka pang shower enclosure na around 30,000. May rain shower type ka pa na fixture na 8,000. Meron ka pang mga shelves, mga shelving sa lagyan ng shampoo, lalagyan ng soap, plumbing
appurtenances, yung mga plumbing accessories. Meron ka rin ditong mirror sa toilet mo na may LED strip sa likod. So tapos na tayo sa finishing works, andito na tayo sa electrical works. Ang electrical works, yung mga pin lights, yung mga pendant lights, yung mga strip lights. So all in all, hindi ko na i-discuss isa-isa yung mga ilaw na ginamit natin. Meron tayong pin lights, chandelier, dalawang chandelier yung ginamit natin. Mga truck lights, actually marami tayong truck lights. So all in all, pati yung kasama yung electrical works, yung labor and installation, ng drop ceiling, it's around 125,000. Nandito na tayo sa furnishing. Yung furnishing, ito yung mga furniture mo. Sofa bed, 25,000. Carpet, 10,000. Dining set, 20,000. Blinds, 7,000. Yung mirror natin na round dun sa likod ng sofa, 6,000. Yung queen bed frame with mattress natin is around 60,000. No? Water heater, so ito yung single point water heater, is around 10,000 with installation na. Pagpunta mo naman sa appliances, meron pang induction, 22,000, yung washing machine, 30,000, air conditioning unit inverter, 35,000 times 2 kasi dalawa yung kwarto. Range hood, 10,000, may TV ka pa na around 20,000. Tapos meron ka pang additional na water filter. Siyempre meron tayong civil works, lalo na demolish natin yung tiles sa CR. So ito na yung costing ng buong condo na furnish natin. So meron na kayong idea kung magkano. So ito na yung total cost. Minsan meron pa diyang percentage yung contractor or yung mismong designer or yung may delivery cost pa na additional. For example, ang profit ng contractor, it's around 5% to 15%. So malalaman mo na kung magkano. Tapos yung delivery cost, depende kung gaano ka-complex yung mga pinapadeliver mo. So all in all, ito yung cost ng fully furnished condo unit. So makikita nyo, hindi siya nagbabari kung per square meter ba. Pero pwede nating sabihin na per square meter, pero it will vary pa rin sa design and scope of works. Unang-una, syempre, yung scope of works. Maganda yung design mo, pero hindi mo naman ipapagawa lahat. So, hindi mo siya masasabi na architect, 20,000 per square meter yan, 30,000 per square meter yan. Kasi yung design mo, kung pinagawa lahat, pwede mo masabi siguro. I-average mo ng, in reality, pwede nating sabihin ng costing ng condo unit is around 35,000 to 45,000 per square meter yung fully furnished. So ngayon, as a client, meron ka ng idea kung magkano yung fully furnished condo unit. Ngayon, kailangan mo na lang maghanap ng reliable contractor na gagawa ng design ng architect mo or yung mismong architect mo yung gumawa ng design. At least meron ka ng idea. Ngayong year 2022, alam niyo naman, nagkaroon ng inflation rate. Pero kung gusto niyo mas mapababa yung cost ng condo renovation nyo, I suggest na huwag kayong masyadong magpa-custom made. Bumili na lang kayo sa labas ng fit dun sa gusto nyo yung theme. Kasi kung bibili kayo sa labas, mas makakamura kayo. Ang advantage lang ng papagawa kayo ng custom made, mas fit dun sa unit nyo.